Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. Eto na, nagalit na nga ang ating mahal na Pangulo dahil sa patuloy na panghihimasok ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Eto na mga kababayan, talagang nagalit na ang ating mahal na Pangulo. Ayon sa payag niya, handang lumaban ang Pilipinas, handang lumaban sakaling may masawing Pinoy dahil sa ginagawang pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Nako, eto na. Kasi ang China mga kababayan, tinataboy tayong mga Pilipino dyan sa Scarborough Shoal na sakop pa ng Pilipinas, pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tapos sasabihin ng China na kanila daw yan teritoryo. Kaya yung mga mangingisdang Pilipino at saka yung barko ng Philippine Coast Guard, kapag maghahatid po ng mga pagkain dyan sa may BRP Sierra Madre na mayroon tayong mga sundalo na nakatalaga doon, ay hinaharas po ng mga barko ng China. Minsan nakikita po natin, napapanood po natin, pinapaputokan ng water cannon, hinaharang ang mga barko, binubuntutan, tapos pinaikutan ang barko ng Pilipinas. So, dyan palang mga kababayan ay napakalaking mali na ang ginagawa ng China at paglabag na sa soberanya ng Pilipinas ang ginagawa ng China dyan sa Ayungin Shoal. Kasi kung tutusin mga kababayan, kung ang China po ay sumusunod po sa international na batas, ay wala hong nangyayari dyan mga kababayan. Kung sunod po nila yung arbitrary ruling na napanalunan na ng Pilipinas noong 2016, ay wala ho sigurong nangyayaring kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Subalit po, ay hindi po sinusunod ng China at gumagawa lang ito ng sarili nilang batas. Ayun. Gusto nila angkinin ngayon ang Ayungin Shoal na kanila daw yan, Scarborough Shoal. Kanila daw yan eh. Napasok pa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tsaka hindi ko lang lubos maisip dito sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Ipinagtatanggol po ni Pangulong BBM. Ipinagtatanggol po ni Pangulong BBM ang ating mga teritoryo mga kababayan. Yung West Philippine Sea. Ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na pilit inaangkin ng China ay ipinagtatanggol yan ni PBBM at hindi yan ibibigay sa China. Subalit nakakalungkot lang sa gitna ng patuloy na pakikipaglaban ni PBBM sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, meron pong mga Pilipino na ipinagtatanggol ang China. Naku mga kababayan, bakit? Anong nangyari po mga kababayan? Bakit ipinagtatanggol pa natin yung ibang bansa? Yung katunggali natin dyan sa West Philippine Sea, na sila naman talaga ang sumasakop yan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Di ba dapat magkaisa tayo mga Pilipino? Dapat tayo, buo tayo na ipaglaban natin yun. Kasi siyempre yung mga bayani natin na ipinaglaba ang kalupaan ng Pilipinas natin, parang binabaliwala na natin eh. Alam niyo po mga kababayan, nakakalungkot lang isipin. Bakit may mga ganito tayong mga kababayan? Nakikita naman nila na talagang yung ginagawa ng China ay illegal talaga mga kababayan. Pagpaputok ng water cannon, haharangin mo yung barko ng Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal. Hindi ba illegal yan? Nalagay pa sa panganib yung mga tripulante na sakay nun, mga kababayan, na maaaring masawi yung mga sakay nun kung sakali dumubog yung barko nila dahil sa pagpaputok ng water cannon ng China. Tulad yan, merong pinakahuli, ito atang pinakahuli na nagpakawala ng pinakamalakas na water cannon ang China, kung saan nasira ang mga bakal, barindilya ng barko ng Pilipinas. Pati yung flag ng Pilipinas ay tinarget pa ng China na sirain. Kapwa natin Pilipino ang ating karapatan doon. Bakit parang
Pinalabas pa ngayon ng mga DDS na kasalanan pa ng Pilipinas, ng Philippine Coast Guard. Kahit nakita naman nila na pinaputukan na ng water cannon ang ating Philippine Coast Guard. Parang kasalanan pa ngayon ng Philippine Coast Guard na yun ay dumadaan lamang para maghatid ng mga tulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Alam niyo po mga kababayan, eto lang po ang masasabi ko. Dapat tayong mga Pilipino, magkaisa tayo. Kaya hindi tayo umuunlad eh. Sarili nating bansa, ipinagkakalulo natin. Dahil lang sa DDS kayo, BBM kami. Huwag ganun. Kasi ako, suporta ako nung panahon ni Pangulong Duterte. Suporta ako sa kanya. Dahil siya ang pinaka number 1 na pinakamataas na opisyal dito sa bansa. Dapat ganun din ang gagawin ng mga DDS. Antayin nila yung 2028 election. Tulad yan, mga kababayan, ito, yung patuloy na panghihimasok ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, na sana ay Pilipino ang nakikinabang dyan, ngayon, hati na. China ang nakikinabang ng kalahati. Baka nga hindi pa kalahati na pupunta sa atin. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magdadalawang isip ang gobyerno na gumawa ng hakbang sakaling may Pilipino na masawi. Tingnan nyo, paninindigan ng ating mahal na Pangulo. Handang ipaglaban ang ating mga teritoryo. Kaya iyan, kapag may mangyari dyan sa ating mga mangingisda at sa ating mga Philippine Coast Guard na hinaharas lagi naman. Sana sa lahat ng ating mga kababayan, intindihin na natin kung bakit ipinaglalaban niya ni PBBM. Sa lahat po ng ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda po sa may West Philippine Sea, sana intindihin din natin ang mga ipinaglalaban ni PBBM ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo kung bakit? Kasi nga mga kababayan, ayaw ni PBBM na diktahan tayo mismo sa ating mga teritoryo. Ayaw ni PBBM na pagbawalan ang ating mga mangingisdang Pilipino na mangisda dyan sa West Philippine Sea. Pagbawalan ng China. Ayaw ni PBBM na magpaalam pa sa China bago pa mangisda dyan sa West Philippine Sea. Kailangan pa ng kasunduan sa China. Ayaw ni PBBM na magkaroon pa ng kasunduan sa China bago dyan makapangisda sa West Philippine Sea. Atin yan, mga kababayan. Teritoryo natin yan. Pag-aari ng Pilipinas yan. Pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Ang China nga, gawa ng artificial na isla dyan. Sa gawa ng artificial na isla yan, unti-unti nila nasasakop dyan ang ating mga teritoryo. Paano na kaya mga kababayan? Kung hindi si PBBM ang naging presidente, malamang mga kababayan, baka naubos na yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Buti na lang si PBBM ang nanalo. Ipinaglalaban niya ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ganyan ang presidente natin. Handang ipaglaban ang mga karapatan ng bawat Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Kaya hinihikayat po ng ating mahal na Pangulo ang lahat po ng ating mga kababayan na makiisa sa laban na ito sa West Philippine Sea. Kasi atin yan teritoryo. Kung lahat tayo ay magkakaisa at magtutulungan, maitataguyod natin ang pagkakaisa laban dyan sa West Philippine Sea, hindi yan mananaig ang China. Kahit sabihin pa na malalakas yan sila mga kababayan. Dahil nasa tama tayo. Sila yung mali. Dapat sila ang lumayas dyan sa West Philippine Sea. So yun po mga kababayan, magandang araw at God bless po sa inyo lahat. Thank you so much at magandang araw po sa inyo lahat.